Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa blood laban sa duty. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. General Carrillo ay ikinulong ng walang bakas ng pagsisisi. Nakangiti pa siya. Samantala, binisita ni na Jalil at Marcos sina Jamila at Dr. Teresa sa bahay ni Omar upang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Nanatiling balisa si Marcos, alam niyang hindi pa nahuhuli ang mga kaalyado ni Carrillo at patuloy ang banta. Nakipag-usap si Azuelo kay General Villanueva. Tinanong kung maaari na siyang maibalik bilang SID Director ngayong nahuli na si Carrillo at napatunayang walang kinalaman sa arms smuggling o sabwatan laban sa gobyerno. Sagot ni Villanueva, dapat sundin ang mga proseso, walang shortcut. Idinagdag niyang tinanggal na sina Marcos at Halil sa most wanted list at sa neutralized on-site order. Ngunit marami pa silang kasong haharapin at kailangan nilang ipaliwanag ang sarili. Napansin ni Azuelo ang kakaibang kilos ni Villanueva, tila may hinihintay, kahina-hinala. Sa kabila ng lahat, nangako si Marcos na muling bubuuin ang SID at ibabalik ang Task Force Alpha. Nangako si Jalil na iuuwi ang bangkay ni Dato Raman sa isla pagtupad sa pangako kay Jamila. Tinanong ni Marcos si Jalil tungkol sa kanyang plano. Inamin ni Jalil na hindi niya alam. Iminungkahi ni Marcos na manatili muna sila sa Maynila dahil mamimiss sila ng kanilang ina kung aalis agad. Ngunit ipinaalala ni Marcos na ang tunay na buhay ni Jalil ay nasa Mindanao bilang miyembro ng CDS. At iminungkahi niyang ipagpatuloy ni Halil ang pagiging pulis sa Maynila. Nagduda si Halil kung posible pa iyon matapos ang lahat ng nangyari. Sabi ni Marcos, nakakakalungkot dahil mahusay si Halil at tunay na nais maging pulis. Sagot ni Halil, hindi lahat ng nais natutupad. Ang pinakamahalaga ay natagpuan niya ang kanyang ina at pamilya. Ang pangunahing layunin niya ngayon ay hanapin ang mga natitirang kaalyado ni Carrillo, lalo na si Felix. Determinado si Halil na magdala ng hustisya para sa kanyang ama na si Mustafa at sa lahat ng biktima ni Carrillo. Samantala, sumiklab ang mga protesta sa lansangan. Hinihingi ng taumbayan ang pagbibitiw ni Pangulong Natalia. Sinisisi siya sa kabiguan na pigilan ang plano ni Carrillo sa tamang oras. Bumagsak ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Nanawagan sila ng isang matibay na lider na mamuno. Ipinabatid ni General Veno sa Pangulo na kumakalat na ang protesta lampas sa Metro Manila at Luzon, umaabot na sa Visayas at Mindanao. Maraming pulis ang hindi makauwi. Naunawaan ni Natalia ang bigat ng sitwasyon at nag-anunsyo ng emergency meeting kinabukasan. Inihanda ni Pangulong Natalia Mendoza ang emergency meeting, sinabi kay General Villanueva na lahat ng dadalo ay nasa linya ng succession. Ibig sabihin, kung may mangyari sa kanya, maaari silang maging Pangulo. Kaya't kailangang maging ligtas ang pagpupulong, kung hindi ay mauuwi sa constitutional crisis at kaguluhan ng bansa. Tiniyak ni Villanueva ang seguridad, ngunit hindi alam ni Natalia na nakapasok na si Felix sa Malacanang bilang bahagi ng kanyang security team. Pinagkakatiwalaan niya ito dahil miyembro ng Task Force Alpha. Hindi niya alam na tao pala ito ni Carrillo. Samantala, nagplano ang mga kaalyado ni Carrillo na atakihin ang mga kampo militar at mga tanggapan sa probinsya. Layunin nilang pilitin ang deklarasyon ng martial law, magbigay ng suporta sa kilusan, at tiyaking hindi mapipigilan ang plano ni Carrillo. Deklarasyon ni Solares, bukas magkakaroon tayo ng bagong republika.
Kinabukasan, inaanunsyo ng Malacanang ang paghahanda para sa espesyal na emergency meeting. Tinawag ito ni Pangulong Natalia bilang tugon sa panawagan ng publiko para sa kaligtasan. Dadalo ang Vice Presidente, Senate President, House Speaker, at Chief Justice nang makita ang balita na pagtanto ni na Marcos at Chalil na kung atakihin ang pagpupulong at mapatay ang lahat, wala nang matitirang mamumuno. Sabi ni Jalil, madaling maagaw ang kapangyarihan. Nang makita nila si Felix, naunawaan nilang ang pagpupulong ang tunay na target. Tunay na titira si General Carrillo at kasabwat niya si Villanueva, siya lamang ang makakapagrekomenda kay Domingo sa security team ng Pangulo. Kasabay nito, dinukot ng mga armadong lalaki sina Dr. Teresa at Jamila. Walang nagawa si Usman laban sa kanilang bilang. Maging si Axel ay nagtangkang iligtas sila, ikinagulat ni Usman nang mabunyag na buhay pa siya. Nangako si Axel na mananatili sa kanyang tabi. Sa tulong ni Maya Calao, nakapasok sina Jalil at Marcos sa Malacanang, hinahanap ang Pangulo. Ikinulong ng mga tauhan ni Carrillo ang media sa isang silid. Pinatay ni Felix ang pinakamataas na opisyal ng bansa at binihag ang Pangulo. Dumating si Carrillo, tuwang-tuwa na nagtagumpay ang kanyang plano at nabahiran ng dugo ang lahat. Nakita ni na Jalil at Marcos ang mga pinatay na opisyal at napagtanto nilang hawak na ni Felix si Natalia bilang bihag. Sa headquarters, ipinaalam ni Usman kay Azuelo ang pagdukot kina Teresa at Jamila. Ibinunyag ni Axel na isa sa mga dumukot ay tauhan ni Felix. Nagalit si Azuelo sa pagtataksil ni Felix at napagtanto niyang kasabwat din si Villanueva. Agad silang nagtungo sa Malacanang upang iligtas ang Pangulo. Nagpaputok ang mga tauhan ni Carrillo kina Marcos at Jalil. Sa kabutihang palad, nakarating sila sa opisina ni Mustafa, kung saan may nakatagong armas na nagbigay sa kanila ng kakayahang lumaban. Hinarap ni Carrillo si Pangulong Natalia, hinihiling na ideklara niya ang martial law at kumbinsihin ang taumbayan na tama ang kanyang layunin. Tumanggi si Natalia. Sinabi niyang kahit patayin siya, hindi magtatagumpay si Carrillo. Hindi maaaring maliitin ang taumbayan. May iba pang babangon at magpapatuloy sa laban. Sa matinding galit, nilagyan ni Carrillo ng bomba si Natalia. Balak ipalabas na sina Jalil at Marcos ang pumatay sa kanya. Sa ganitong paraan, maagaw niya ang kapangyarihan at maideklara ang pamahalaang militar. Nakahanda na ang lahat na mangyari sa loob ng ilang minuto. Sa sandaling iyon, sumugod si Azuelo at ang Task Force Alpha sa Malacanang upang iligtas ang Pangulo. Nasa harap na ang pinakamadugong sagupaan. Lalong tumindi ang salaysay, pagtataksil ni Felix, sabwatan ni Carrillo, at pagtanggi ni Natalia ay nagtutulak sa mga pangyayari tungo sa marahas na rurok. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.